Madam Chair, I think it's pretty clear na itong pagsasampa ng reklamo laban sa atin ay isang diversionary tactic. Gusto nilang malimutan ng taong bayan kung bakit tayo naririto. Sana po huwag tayong madala. At ako po, I can speak for everyone else who has been charged. Hindi kami natatakot at hindi kami ma-intimidate. Itutuloy po namin ang amin tungkulin bilang mga members ng Committee on Justice at representatives ng mga sambayan ng Pilipino. Ito na naman, criminal case. Ito po ay panglilihis sa issue. Ang akala nila matitinag tayo, ang akala nila ay hindi na natin itutuloy itong ginagawa natin, which is an imperative constitutional duty. Nakakapagtaka lang kung bakit na single out apat na pangalan, apat na mga miyembro kasama yung chair sa kaso na yan. We all know, yung pagsabina ng mga AMLAC records are a collective decision of this committee. Ang pagkakaalala ko, wala namang nag-object doon sa pagsabina ng AMLAC records. Kaya lang po, parang may favoritism si Attorney Manasseh Carpio dahil iilan lang po tayo na mga binanggit niya sa kanyang kaso at hayaan niyo pong bigyan ko ng shout-out ang mga classmate ko sa kasong ito. COJ Chairperson, Representative Jervil Luistro, Representative Leila de Lima, at Representative Chel Jokno. Ang masasabi lang po natin dyan, manalimin po sila para makita nila kung sino talaga ang totoong nagkasala sa batas, lumabag sa batas, at nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Good morning to everyone. Nung isang araw po ay kumalat ang balita na may nagsampa ng kaso laban sa akin, laban kay Congresswoman Leila de Lima, kay Congressperson Percy Sandanya, at mismo kay Chair Jinky Luistro. Sabi daw ay nilabag daw namin ang Anti-Money Laundering Act, ang Bank Secrecy Law, at ang Data Privacy Act. Of course, kinikilala po natin na kung sino man ay pwedeng maghain ng kaso, karapatan naman nila yon. Pero kailangan natin bigyang diin ito. Ang ginagawa lang po namin, ang ginagawa ng buong committee, ay ang aming tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Wala po kaming nilabag na batas, puro legal ang ginawa po namin. Kaya po mismo sa konstitusyon nakalagay, and I quote, "No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof." Yung pong pag-issue natin ng subpoena sa Anti-Money Laundering Council ay mismong nakabase sa rules of impeachment ng House of Representatives. And I quote, "The committee shall have the power to issue subpoena and subpoena duce tecum to compel the attendance of witnesses and the production of documents and other evidence." At, Madam Chair, ayon mismo sa ating Korte Suprema, hindi sakop ng Anti-Money Laundering Council ang mga sinasabing prohibition from disclosing information. And if I may add, no member of the committee belongs to the Anti-Money Laundering Council, and no bank deposits were disclosed during the hearings here. Sabi mismo ng Supreme Court, the prohibition and confidentiality provisions cannot apply to the AMLC. Otherwise, it would contravene its direct mandate under Section 7 of the Anti-Money Laundering Act. Kaya po, Madam Chair, I think it's pretty clear na itong pagsasampa ng reklamo laban sa atin ay isang diversionary tactic. Gusto nilang malimutan ng taong bayan kung bakit tayo naririto. Sana po huwag tayong madala. At ako po, I can speak for everyone else who has been charged. Hindi kami natatakot at hindi kami ma-intimidate. Itutuloy po namin ang amin tungkulin bilang mga members ng Committee on Justice at representatives ng mga sambayan ng Pilipino. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. All the manifestations of the Honorable Jokno is noted by this committee. Now we recognize the Honorable Congresswoman Leila de Lima. Thank you, Madam Chair. This is just very brief. Good morning to my colleagues in the Committee on Justice. Sinasang-ayunan ko po at sinusuportahan
ang mga statements nila Representative Percy Sendanya at Representative Chel Jokno. Malinaw po ang agenda dito sa pagsampa na naman ng kaso na yan sa Quezon City Prosecutor's Office. Pagkatapos na nagsampa sila ng 3 o 4 na petisyon before the Supreme Court, and then meron din kaso before the Regional Trial Court. So ito na naman, criminal case. Ito po ay panglilihis sa issue. Ang akala nila matitinag tayo, ang akala nila ay hindi na natin itutuloy itong ginagawa natin, which is an imperative constitutional duty. Nakakapagtaka lang kung bakit na single out 4 na pangalan, 4 na mga miyembro kasama yung chair sa kaso na yan. When we all know, yung pagsabina ng mga AMLAC records are a collective decision of this committee. Ang pagkakaalala ko, wala namang nag-object doon sa pagsabina ng AMLAC records. And then, ito nga po, ay hindi natin alam, ano na naman yan. And itutuloy ho natin itong trabaho natin at hindi tayo magpapalito, magpapaderail sa mga ginagawa na mga para sa akin ay isa na namang legal harassment sa pagganap ng ating mandato bilang committee in an impeachment proceedings. Maraming salamat po. Let me acknowledge the Honorable Sendanya for his manifestation. Marami pong salamat, Madam Chair. Nabanggit niyo po kanina si Basha. So naalala ko yung pelikula ni Popoy at ni Basha, yung One More Chance. At ngayon na po, pagpasok natin dito sa hall, nakita ko po yung matatapang nating mga citizens na nag-file ng unang impeachment complaint noong 19th Congress. May I request them to please rise? Sila po yung representation ng One More Chance kasi po naudlot yung impeachment complaint na yon at ito yung one more chance nila para mapanagot ang Vice Presidente ng abuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa kaban ng bayan. Salamat po. Nais ko pong bigyan diin, Madam Chair, yung desperadong attempt ni VP Sara at ng kanyang asawa para intimidate tayo dito sa Committee on Justice at ang mga miyembro nito. Tulad po na nabanggit ninyo nito nakaraang Lunes, nagpunta po sila sa City Prosecutor's Office, ang mga abogado ni Attorney Manasseh Carpio para po ireklamo at magsampa ng kaso sa mga miyembro ng Committee on Justice. Kaya lang po, parang may favoritism si Attorney Manasseh Carpio dahil iilan lang po tayo na mga binanggit niya sa kanyang kaso at hayaan niyo pong bigyan ko ng shout-out ang mga classmate ko sa kasong ito. COJ Chairperson, Representative Jervil Luistro, Representative Leila de Lima, at Representative Chel Jokno. Ang masasabi lang po natin dyan, manalimin po sila para makita nila kung sino talaga ang totoong nagkasala sa batas, lumabag sa batas, at nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Hindi porket nadiskubre ng komite ang 630 covert transactions na nagkakahalaga ng 6.77 billion in total ay nilibag agad ang kanilang karapatan. Hindi rin dahil may 33 suspicious transactions sila na posibleng kaugnay na unlawful activities gaya ng money laundering at droga ay dapat bigyan sila agad ng proteksyon ng korte. At lalong hindi dahil humigit kumulang 2.87 billion ang maaring sila po ay tumanggap na ayon sa ating pong Bank Secrecy Law ay maaari pa rin nariyaan dahil nga po ang nakita lamang natin ay yung inflow at outflow at yung ating pong sinubtract 2.87 billion ang natira. Hindi po ibig sabihin dahil nalaman natin ito at kung binasa nila na buo ang Bank Secrecy Law ay nag-violate na tayo ng batas. Linawin po natin, hindi si VP Sara Duterte at ang kanyang husband of the year, Mans Carpio, ang biktima dito. For the reference of everyone, napakalaking halaga po ng 2.87 billion pesos. Aabutin po ng ang isang minimum wage earner sa Metro Manila ng 11,300 years para kitain ang 2.87 billion pesos. 11,000 years pong pagtatrabahuhan ng isang manggagawang Pilipino. Ang bilyong-bilyong pisong labas-masok sa mga accounts nila. At ilan po dito ay tumutugma pa sa mga deposito ng kanilang family friend na si Sammy Uy. Kung sino pa talaga ang may bilyones, sila pa talaga ang pumunta sa piskal para magsabing sila ay victim.
On a related note, same day last week, lumabas ang ICC decision tukol sa jurisdiction sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Kasabay ito ng pagputok ng sworn testimony ni former Senator Trillanes at ng reports ng AMLC. Nagkumpirma pa sa mga questionabling bank transactions ng mag-amang Duterte. Kung sino pa talaga ang pasimuno ng drug war, sila pa talaga ang may bilyong-bilyong drug money. It was no coincidence that these developments fell on the same day. It signaled that accountability is catching up. Simula na ito ng paniningil sa mga Duterte at hindi ang complaint ni Atty. Manscarpio at kahit ano pang legal harassment ang makakapigil sa pagtiyak natin sa pananagutan. The committee will never bow down to millionaires, drug syndicates, or thieves. Our allegiance only lies with the Constitution and the Filipino people. Again, we will not bow down to billionaires, drug syndicates, or thieves. Gagawin natin ang ating trabaho at pananagutin ang nang abuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa kaban ng bayan. Maraming salamat, Madam Chair. All the manifestations of the Honorable Sendanya is noted by this committee. Madam Chair.